Dapat matindi itong ano na 'to, matindi itong, issue na 'to nangyari diyan kanina sa Senado. Yoon pong, sagutan ni Cayetano at saka ni Binay. Alam naman natin na si Cayetano at Binay, merong history. Ayan, ipapakita natin sa inyo. Wait lang, Ayan. Ayan, so alam naman natin na merong history itong si Cayetano at saka si Binay. At itong si Cayetano at Binay ay merong problema diyan sa Makati. Alam naman natin na nag-aagawan ng Makati at nag-aagawan din ang at si Nancy Binay ay tatakbo na mayor diyan sa Makati. At yung kapatid niya yata na si Abby Binay, yung mayor ng Makati, yun naman yata yung tatakbo sa pagka-senador. Alam naman natin, mga bossing, na etong si dating Mayor Jejomar Binay, dating Vice President Jejomar Binay ay posibleng pumalit kay Angara bilang senador mula ngayon hanggang sa 2025 election. So, there's a possibility na magkaroon ng dalawang Binay sa Senado dahil dyan. O hindi pala. O tama, dalawang Binay sa Senado dahil meron pang Nancy Binay at saka yung tatay niya. And then, kung halimbawa, tatakbo ulit yung tatay niya, tapos tatakbo rin si Abby Binay, so dalawang Binay, so parang na talagang family reunion dyan sa Senado dahil puros na sila magkakapatid at saka magkakamag-anak. So, naungkat mga bossing itong problema nila Nancy Binay sa Makati noon, na dumadrama-drama si Nancy Binay sa media at sinasabi niya na parang masama yung loob niya dahil si Cayetano din daw yung gumisa sa pamilya niya nung panahon diyan yung building, yung parking building diyan sa Makati, na alam naman natin na may corruption talaga doon. Kaya nga kaya nga na-convict yung kapatid mo na si Junjun Binay. Kaya nga si Junjun Binay, di ba? Hindi na siya tumakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno dahil guilty siya diyan sa kaso na yan. Di ba? So, nagmamalinis itong Binay as if parang wala silang kasalanan at itong mga Binay ay napakalilinis. Kung matatandaan ninyo, napakaraming corruption cases ng tatay mo. O kaya hindi natin maintindihan bakit itong Nancy Binay na siyang din kumukuha ng tigas ng mukha ito. Ngayon, nagkaroon ng problema dito nung nakaraan pa, mga balita tungkol dito. Sobrang garbo, sobrang mahal na budget para dito sa building ng Senado. Kasi sa ngayon, nagre-renta lang yung Senado nagre-renta lang yung Senado ngayon doon sa Maynila. Sa Pasay yata yan tapos ang laki-laki yata ng renta dyan. So parang naisip nila dati na instead na nagre-renta tayo, why not mag-budget tayo para sa sarili na natin na Senado, and Senado na magtatagal hanggang forever, parang gano'n. So matotal, ang tagal-tagal na nung project na yan, hanggang ngayon hindi pa rin natatapos. I believe before pa si PRD nag-start na yan, natapos na si PRD, hindi pa rin tapos yung building na yan. And naantala na yata yung pagpapagawa ng building na yan ng at least 800 days yata So, that's 3 years nang nakatenga yan. Hindi natin alam kasi ang nangyayari daw is pabago-bago ng design. So, every time na nagbabago ng design, nagbabago-bago din ng budget. So, yun ang malaking problema. Kaya nung ni-revisit nila ulit yung project, nalakihan yata si Escudero from 21 billion naging 23 billion. So yun yung naging mainit na pagtatalo nitong dalawang politiko na ito, na si Cayetano at saka itong si Nancy Binay. Kaya pakinggan natin kung sino ang tama sa kanila. Again, itong Nancy Binay, for the past days, siguro dahil tatakbo ito bilang mayor sa susunod na eleksyon dyan sa Makati, kaya siguro nagpapaka-relevant siya ngayon kasi alam naman natin last termer siya dito sa Senado at 2025 wala na yan. Mabuti naman
sana wag na natin palitan, wag na tayong maglagay ng binay diyan dahil Diyos ko po yung mga binay na yan, parang ang tagal-tagal na rin mga nakaupo sa Senado at diyan lang sabagay diyan sa Makati marami silang nagawa diyan pero maunlad naman na Makati bago nila upuan yan, But anyways, pakinggan natin etong matinding bakbakan nitong si Cayetano at saka si Nancy Binay. Ayan, i-play natin mga bossing. Kanina dun sa picture na binigay nyo, may session hall dun. Dun sa video. Yeah. Go ahead. Sandali. Can I show the video? Then I'll give you all the... Or we can go back. Yeah, go ahead. One question, Sure. if I may. Yes, proceed. please. Kasi parang kanina nabanggit ho yung computation. Can I just ask you, Sexandain, magkano ho ba yung budgetary cost estimate ng DPWH sa core and shell? So while you're looking, we recognize Senator Nancy and she's welcome to ask questions. Thank you, Mr. Chairman. Even if I'm not a member, but I heard na nagsabi naman po kayo at the beginning of the hearing na I am more than welcome to attend. Thank you. Ayan ayan, tignan mo. Ayan, tignan mo Nancy Binay ito lang napansin ko. This is Senator Cayetano's chairmanship. Committee niya to. Kahit di ka member, kahit na ang dami-dami mong sinasabi sa media, ang ginawa niya, winelcome ka niya dyan, kahit na alam niyang magtatai ka dyan, kahit alam niya na nasisirain mo lang yung hearing niya, pinaupo ka pa rin niya dyan. Kasi instead of you going to media and yak sa media, ito, binigyan ka na ng opportunity ni Cayetano para dito ka magsabi ng mga saloobin mo. And napakahusay naman ni Cayetano kasi pwede ka naman niya hindi pagsalitain, di ba? Pwede naman niya gamitin yung kanyang kapangyarihan para pahiyain ka dyan. Pero winelcome ka niya, hindi ka, nagpapasalamat ka pa nga sa kanya. So tingnan ninyo kung gaano ka ipokrita itong si Binay. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, Your Honor, the Mayawa for phase 1 is 8.9. Okay, and then The 8.9 po yun, di ba? So, That's for the 8.9. And then, Sec, para lang tayo klaro 8.9 including variation orders. If you exclude the variation orders, question, it's Mr. the- Chairman, is the DC. budgetary cost estimate. Yes, including. Kasi when they estimated it first, wala pang variation order. It was only 8.1. budgetary No, but cost the estimate, awarded kasi is 8.06. 8.06 is the award. But the budgetary cost estimate is is 8.9. 8.9. No, So, that was talking no, you're talking about the ABC. Ang nanalo ABC. was 8.06. So, You- 8.9 is the budgetary cost estimate. There's a difference to the actual amount awarded. There's a difference din sa budgetary cost estimate. At meron ding difference pag pinasok na yung variation order. But what I'm interested right now is how much is the budgetary cost estimate? It's 8.9 billion for the budgetary cost estimate. The ABC is 8.5. And the Yun award, po. Tapos, dumagkano ho yung budgetary cost for the fit out? Estimate. Budgetary cost estimate. Ayan kung mapapansin nyo, binibigay siya ng time ni Cayetano kahit na again, hindi siya member niyan. So, nandiyan siya to ask questions. So, kita nyo naman. So, very at first, si Cayetano, gentleman na pinababayaan niya magtanong, magsalita at patunayan yung kanyang punto. Ayan, so, napakaganda, hindi ba? O, sige, diretso natin. so it's 2.5. And for the works to complete, what is the ano yung budgetary cost estimate? For the work to complete, it's 7.359 billion pesos. Di meron ba kayong calculator? Pwede yung paki-total. So
So tama po na on your documentation, there's no such thing as 23 billion for DPWH. So I think Yusek Sadain, hindi niyo po kailangan mag-apologize. Because wala naman Ayan na. So, nagsimula na siya. Nakuha niya na yung kaisa-isa niyang punto. Okay? Ang punto niya rito is wala naman talagang 23 billion. So, parang ang sinasabi dito ni Nancy Binay is si Cayetano gumawa ng 23 billion na presyo na nung sinabi niya kay Cheese Escudero na OA yan si Cheese Escudero doon sa 23 billion, sobrang laki daw. Kaya medyo pinatigil at pinaimbestigahan itong budget kasi sobrang laki daw, sobrang tagal. Ang tagal na rin nga naman, tsaka palaki ng palaki. Nag-start lang siya sa magkano, tapos palaki na siya ng palaki. Inimbestigahan nila, yung pala, ang dahil mga revisions, gusto ganito, gusto ganyan. Ewan ko, baka gusto pagawan pa ng mga subway, subway train yung na yan, helipad siguro, or landingan ng jet fighter, hindi natin maintindihan. Pero, lumobo itong budget na ito, kaya sinipit na. So ngayon, ang pinupunto rito ni Senator Binay, saan nanggaling yung 23 billion na sinabi mo kay Cheese Escudero, kaya pinaiimbestigahan na ito at pinag-apologize nyo pa itong DPWH, samantalang 21 billion lang naman talaga yan. So pinapaliwanag dito ni Cayetano bakit naging 23 billion at saan ba galing yung mga numero na yan. O sige, diretso. Ito yung presentation nila. Nandyan yung 21.7 billion. If you add the land cost, it's 23 billion. But This was submitted by them. But we're talking about, may documentation ba kayo tungkol dun sa land cost? Dumadaan ba sa inyo yung pera ng land cost? Senator Nancy, ang present niya... Mr. Chairman, what we're talking about, building. Hindi yung trabaho. Ma'am, let's calm down so that we can get the numbers right. I showed the video na ang sinasabi niya 5.7, which mismong yung dokumento... Mr. Chairman, even dun sa document na hawak mo, there's no 23 billion. 21.7 billion and then 23. You're reacting to what Senator Escudero said na 23, which was submitted to us by the SCT, which were all your staff, and which I released to the media. And you've been going around saying mali numbers namin. So kung mali, correct it. Pero ang nagbigay ng number sa amin, staff mo, and you've been going around telling people... So again, yung numbers, hindi yan inimbento ni Cayetano at ni Cheese Escudero. Yung numbers na yan na 21 billion plus 3 billion na land cost, nanggaling yan mismo sa mga tao ni Nancy Binay. So ang sinasabi dito ni Cayetano is, ano ba talaga yung figures? Or yung tamang figure? 21 billion plus yung lot, so that's 23. Kung mali yan, ano ba yung tama? Simple, kasi sinasabi niya, ang pinupunto lang kasi dito ni Nancy Binay, there's no such thing as 23 billion dito sa presentation. Pero ang kay Cayetano, dito sa presentation, merong 21 billion plus yung land cost. So, kanino ba galing yung presentation na yan? Kanino ba galing yung number? Una, yung presentation galing sa DPWH. Tapos, yung nagbigay ng figure ay Micah, which is dating mga tao ni Binay dahil opisina ni Binay yan. Saan ba namin nanggaling? Nanggaling nga sa staff mo. So, anong problema? Mr. Chairman, ang tinatanong ko, per documentation ng DPWH. Ito documentation nila, 21.7 plus 3. Hindi DPWH ang sinubmit ko sa media at hindi yun ang sinabi ni Senator Escudero. Actually, ang sinabi ni Senator Escudero galing sa SCT na mga staff mo. Madam, so what's the issue? Actually, Chairman, para nagkakamali ho ata kayo dun sa presentation. What's the issue? Sa Phase 3, sa records niya ba, it's 10 billion? Records Well, your records answer to to ng me- SCT, Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Wait, So what's the problem? No, ma'am, ginugulo mo yung hearing Wala namang kailangan magulo. Yan ang sinubmit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? O, simple. Hindi, ha? Meron numero na 21 plus 3
or 20 something plus 3, so lumalabas parang 23 plus yun lang ang pinupunto ni Binay dito. Ito lang yun lang kasimple-simple. There's no such thing as 23. Meron doon 21 plus yung land cost. At sinasabi niya, hindi daw dapat sagot ng DPWH yung land cost, pero kasama nga sa report na ipinasa kay Cayetano. Kaya inire-report lang ni Cayetano at yung report din na yan is pinasa ni Cayetano kay Chis Escudero. Chis Escudero inad. Kasi gano'n naman talaga yun, i-add mo eh. So pag add niya, lumabas yung total, which is bakit ganun kalaki? Sobrang laki from yung unang mga napagkasunduan natin. O yan, malalaman natin. Sir Yan Chairman, po ang sinubmit sa akin, galing ng staff mo. Usapan natin ngayon yung Yung side ng DPW. Yes, and ang So- pinag-uusapan namin ni Sec Sadain, yung sinabi niyang 5.7 na 7 point something pala. In the proper context. Kasi to be fair to DPWH, Mali nga talaga sinabi niya, hindi So, si Nancy Binay, just for her to go after itong si Cayetano, dahil lang gusto niya maghigante, dahil, mantakin mo yung sa Makati Building, yung contractor ng sa Makati Building na corruption, yun din ang contractor netong sa Senate Building. So kaya bakit pinagtatanggol ni Nancy Binay? Ibig mo sabihin kaibigan talaga nila etong may-ari ng kumpanya na ito. Yun ay tanong lang ha. Kasi siya din naman ang nagsingit niyan na kaya siya sumasakit daw ang puso niya at nagdurugo ang puso niya kasi parang bumabalik daw yung dating ginawa sa pamilya nila. Na nasira daw ang pamilya nila. Ma'am, in the first place, guilty po yung kapatid niyo ron. Talaga namang yung kapatid niyo ay napatunayan na nangulimbat talaga ng corrupt ng pera. So, hindi po nasira yung pangalan ninyo dahil sa hearing na yun. Sinira ninyo yung pangalan ninyo dahil nag-overprice kayo. Dahil di umano, nangurakot kayo. Actually, hindi nga di umano dahil na-convict nga yung kapatid niya hindi ba? So, ang gusto niya mangyari dito is DPWH, hindi kayo dapat mag-apologize. Yun lang. So, nagiging na siyang spokesperson ng DPWH. Yun lang. Ang unang pinunta niya is for the DPWH not to apologize because the 23 billion is not in the report. Which is, nasabi nga ni Cayetano na merong pera na ganito, merong dito sa report na to, merong 20 plus, tas merong 3. So magiging siyang 23. Wala nga lang yung total na 23 na numero, pero pag kinompute mo, yun yung lalabas. O yun yung pinagpipilitan ni Cayetano na yung papel na yan, hindi naman siya gumawa, galing ito mismo sa team ni Binay and sa DPWH. Pero pinipilit niya yung gusto niyang ipamukha kay Cayetano na mali yung numero na ipinipresenta mo, which is sinasabi nga ni Cayetano, hindi ko nga pinipresenta yan. Sila ang nagpresenta niyan sa akin, itong presentation na to ay presentation nila, hindi ko presentation. Hindi 5.7, it was 7 point something. To apologize for the 23 No, billion. you're When mali yung pakinig mo. I asked them to apologize for saying it's 5.7 when in fact it was 7 point Mr. something. Chairman, No, listen to can me we first. just go back? Listen to me first. Magkano yung total? Listen to me first, Senator Ako- Santi. I'm still the chair. Chairman. No, ang problema sa iyo, you keep going around saying, gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo naman kami kinakausap, tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Yan ang sinasabi ko. Hindi ba? Kasi marami ngayong mga politiko, puros mga epal lang talaga sa media. Pa-interview lang ng pa-interview sa media para makapag-propaganda at makapag-grandstanding. Pero may proper forum naman, which is ayan na. Ito naman ang ginagawa, ginugulo naman. Let me continue. I told Sec na pinapalabas na walang 23B. Because Because there's no because 23. he total ayan yung There's a 23B ayan ang 23B. Ayan ang 23B na submitted ng SCT na staff mo na ikaw nagsabi sa akin na wag kong tanggalin na Mr. ituloy Chairman, ko. So what's the issue? Anong sinabi nyo? Oh. Ang cost ng pagpapatayo ng building ay 23B. Ang sabi ni Senator Escudero, so far ang total cost ng Yun naman pala
Kasi ang gustong palabasin dito ni Nancy Binay, 21 billion lang talaga or 20 billion lang talaga. Mali yung pinapakalat ni Escudero ninyo na 23. Ang pinupunto dito ni Cayetano, ang sinabi nga is yung total. Kasi pag tinotal mo kasama yung lupa, 23 nga yan. So 23 talaga. Ng pagkakaroon ng bagong building ay nasa 23 na. That is At the yun po ang binigay sa akin ng SCT na kasama dyan ang cost ng land. So ano ang issue? Wala naman issue. 23B talaga sinabmit sa amin. If you want to tell me na mali lahat ng staff mo at may iba kang numbers, O may nagtatanong, sabi, teka, kung sangkot sa korupsyon, yung contractor dati sa Makati Building, bakit kinuha nila ulit yun sa project na yan? Alam na. Hindi. I mean, let's face it. Ganyan talaga sa gobyerno sa Pilipinas. Okay? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, puros mga kawatan yan. Sa totoo lang, kapag nasangkot na yung isang contractor sa kapalpakan, dapat tinatanggal na yan. Pero hindi. O accredited pa din sila. At dahil nasa batas ngayon na ginigyan mo sila ng license para mag-bid, ayan. So, sad to say, Bisayang Ilocano na sad to say na dapat wala na ito pero nakakakuha pa din ng mga projects at ang tindi nitong projects na to. We are talking about multi-billion projects. So, miski ako, narinig ko itong mga numero na to, putang ina, sabi ko, ibang klase, landscaping. Pantakin mo landscaping, tain na yan. Ano may tutulong sa bansa natin ng hayop na landscape? Dito malalaman nyo kung magkano landscaping, parang 6 or 8 million for landscaping. Kailangan ba talaga ng ganung kamahal na landscaping? Putang ina. Pinaprioritize yung mga halahalaman dyan sa Senate, bagong Senate building na pinapatayo ninyo. Tragis yan, samantalang dami-dami na bugutom na mga tao sa Pilipinas. My goodness, sabi ko nga sa inyo makikita nyo rito, maririnig nyo dito yung mga bagay-bagay na talagang putang ina, sabi mo, masasabi mo talaga na yung gobyerno natin, yung priorities iba. Ang priority talaga ng gobyerno natin, sa totoo lang, yung putang ina mga bulsa lang talaga nila. So, sa totoo lang, ayan PI kayo sa ganyang halaga, malapalasyo na yun. Hindi na palasyo. Ano ka ba? Nakita mo ba yung building nila? Sobrang laki. Oo, parang na nga siyang United Nations building Oo, ewan ko rito. Bakit? Tangina, kailangan lang yan isang kwadrado Kwadrado, may session hall, kanya-kanya kayong opisina. Tangina, bakit kailangan super duper state of the art pa? Magagamit ba ng Pilipino yung hinayupak na building na yan? Sa totoo lang, tulay ba yan na madadaanan ng mga tao? Trend ba yan? Release ba ng trend yan na magagamit natin sa komersyo? Na mapagdudugtong-dugtong yung mga probinsya at mas madali tayo makakapaghatid ng mga produkto? Ganung kalaking proyekto para lang sa isang lugar kung saan putang ina magpi-picture lang naman kayo dyan? Diba? Mag-hearing lang naman kayo dyan? Session lang naman kayo dyan? Kailangan pa sobrang state of the art, napakaganda pa ng building ninyo. Putya, samantalang napakaraming mga paaralan dito na kulang ang silid-aralan. Napakadaming mga paaralan dito na kulang sa mga building. Napakadaming mga public schools na sira-sira sa mga probinsya. Bakit hindi nyo unahin yung paggawa? Bakit gusto nyo ipagawa yung putragi sa Senate building na yan na sobrang laki talaga, sobrang OA talaga ng budget ninyo, Diyos mio. Mas malaki pa sa tulay na pinapagawa. Oo, sa totoo lang, yung 23 billion, ilang tulay na yun. Alam mo ba sabi ni Doc Willie Ong? Sabi ni Doc Willie Ong, ang ginastos ni Isko Moreno sa Hospital ng Maynila is 3 billion. 3 billion. Imaginein mo, 3. Yung 23 divided by 3. Ilang ospital ng Maynila na sana yung nagawa niya. Lagi na ospital ng Maynila, state of the art yan. Oo. So ilan na sanang ospital ng Maynila ang naipagawa niyan? Diba? Pwede naman yung Senado sa Pwede naman yung simpleng kwadradong building lang Pero kailangan, umaatikabo, kailangan maganda. Yung problema, yung ibang mga senador na nagplano niyan, hindi na sila senador. Kaya ayan, nagkakaproblema na. Diyos ko po. Ayan ang daming ospital na sana.
7 to 8 mega hospital sanang may papatayo niyan. Tayo na ilang taon nang tulog yung pera dyan. Maniwala kayo. So, tapos, ang matindi nito, nanganganak. O, idiretso natin tong balita. You're welcome to submit. But how can you argue with what they submitted to me? And how can we argue with what Senate President said? You know, because proper context, when yung nag-issue ng statement, ang statement nyo ay from the original core and shell budget of 8.9 billion to a projected completion cost of 23.3 billion. And we're talking about the new Senate building project. Yung may mga component dyan na Tantakin mo ang initial na budget, 8 billion. Putang ina, ang tinaas, more than 100%. 8 billion plus 100% is just 16 billion. So, that's what? 150% ang itinaas. Putang ina. Yung 8 billion na, sobrang ano na yan, sobrang garbo na yan. Putang, hindi pa kayo hindi pa kayo na kontento. Ginawa niyo pang 23, ha? O, tingnan mo, papaliwanag ni Binay, bakit naging 23 yan? hindi bahagi nung pagko-construct ng new Senate building. We clarified that. If you were listening, we're clarified. During the time of Senator Lacson, ang sinabi, yung 7th floor pataas, walang fit out. Hindi yun. You're proposing That na is may not- fit out. It's not, So we will consult the 24 senators kung papayag sila ng additional billions for a fit out. So since nandito ka na rin, can you explain the 600 million na landscaping? Mr. Chairman, I think dapat ang mag-explain yan ay DPWH because at the moment nga, wala pa yan dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin Bakit ito. wala pa? March 2023 yung sulat sa'yo. Ayun na. Dito siya ngayon mabibisto na hindi niya ginagawa trabaho niya. Dito mabibisto itong babae na to na mas nauna niya pang sitahin yung asawa ni Robin Padilla na nagpapagluta sa Senado kaysa gawin talaga yung trabaho niya. Sukol siya dito. Tinanong siya, kailangan ba talaga yung 6 million na landscaping? Kasi naidagdag yun Wala yun dati sa plano Idinagdag So, syempre, alam nga naman si DPWH ang magdadagdag nun. Dinagdag ko, sir, yung 8 million para sa landscape. Parang, tangin na ka, ba't nagdidesisyon ka? Syempre, ang magdadagdag na yan, senador. Ako ba, bilang isang kontraktor, 3 palapag lang yung pinapagawa sa akin, gagawin ko 5. Syempre, hindi, di ba? I will propose it. Pero, I will propose na, maganda po sa area na to, maganda may landscape. Syempre, itong contractor, gusto rin kumita niyan. Di ba? So, that's an additional income sa kanila. So, ang tanong, bakit nadagdagan ng landscape na worth 6 million for a landscape? Tangina, matindi, no? 6 million. Para sa 6 million ba o 600 million? 6 million ba o 600 million? Balikan natin, So, since nandito ka na rin, can you explain the 600 million na landscaping? Putang ina, akala ko 6 million, 600 million. Putang ina yan. 600 million, my God. Ang daming pera nun, ang daming bigas nun. Ang dami na sanang mapapakain ng mga Pilipino. 600 million na landscape. Tangina, anong ipapalagay niyong mga halaman dyan? Puta, ganyang kamahal yan. Di ba Bermuda grass lang? Magkano ng Bermuda grass Anong klaseng mga halaman ipapalagay niyo dyan? Mga pink na rosas, ganun. 600 million para sa landscaping. Sobrang, alam mo yun po, ang dami-dami yung pera, tapos yung mga Pilipino hirap na hirap. Sa totoo lang, alam mo, somewhat. Ito yung sinasabi ko na si Cayetano, si Alan Peter Cayetano, minsan lang yan magsalita pero pag nagsalita yan, putang ina, sabi ko sa inyo, galit yan sa korupsyon. Galit yan sa tarantado na mga magnanakaw Kita mo, exposed, di ba? 600, baka maglagay ng puno. Kaya nga, pwedeng Bisayang Ilocano, pwede maglagay ng puno. Pero putya naman, 600 million. Anong puno ilalagay mo doon? May manggahan bang magaganap dyan? Meron bang farm ng durian dyan o ng langka? Ano ba yun? Sobra yung hanang hiya na yan. O, tingnan mo, nung tinanong siya, ano itong 600 million? Hindi ako yan, tanong mo sa DPWH. Ano yun?
600 million, DPWH ang magde-decide na maglagay ng landscape doon. Siyempre, ang magde-decide na maglagay ng landscape doon, putang ina, yung nagpapagawa. Halimbawa ako, may bahay akong pinapagawa. Di ba? O gusto ko, yung parking ko, lagyan ko ng mga pako. Kung ano yung una nasa plano, yun yung nasa plano. Ngayon, gusto kong baguhin. Wait, gusto ko yung, yung parking space ko, lumulubog, papunta sa impyerno, ganun. Di ba? So, pag lumubog yun, syempre, gagawa, huhukayin natin yun. May cost yun, di ba? Syempre, sabihin ng DPWH o ng contractor, ang cost nun, 600 million, sir, yung gusto mo mangyari. O hindi ba? O sige, dagdag mo yung 600 million. Nagkapapayag ka kung ikaw yung nagpapagawa. Di ba? Sino ba nagpapagawa ng building? Di ba, Senado? O so, sino ngayon na magde-decide whether lagyan ng landscape yan or not? Di ba yung Senado? Sino yung nagpapagawa eh? Kaya ngayon, sinasabi ni Cayetano, so, ano to 600 million? Ano tong 600 million na landscape? Importante ba talaga to? O nasagot ba niya? Hindi. Binigay niya sa DPWH. Pwede naman niya sabihin na importante yan kasi syempre mababaliw tayo pag puro semento. Syempre, ina-advocate natin yung green something. 'Di ba? Yung earth hour na kailangan yung carbon footprint blah blah blah. Alam mo yun, may mga ganun ka dapat na masasabi pero tinanong ka, Binay, 600 million landscape, para saan to? Ba't kailangan ba talaga yung 600 million worth na landscape? Anong sagot? Ay, hindi naman ako yun eh. DPWH eh. Walang iya. Ang labo, di ba? Nagigets nyo? Halaman na namumunga ng ginto. Diyos ko naman, di ba? Nakakaurat. Mr. Chairman, I think dapat ang mag-explain yan ay DPWH because at the moment nga, wala pa yan eh. Dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin Bakit ito. wala pa? March 2023 yung sulat sa'yo. Natanggal naman kayo last month lang eh. Puta, nadali siya rito. O, tangina ka, ha? Sige, bida-bida ka, ha? So, 1 taon hindi rin gumalaw during your term. Tapos, sasabihin nyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa'yo, March 20, Because, 2023. Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So, it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? Puta, na, Binay. More than a year for you to review ang isang proyekto. 6 na taon ka lang sa serbisyo. Puta, masasayang yung 1.5 taon mo sa pagre-review ng isang proyekto. Wala ka talagang silbi. Ibig sabihin, yun yung sinasabi dito ni yung sinasabi dito ni Cayetano na putang ina, 1.5 taon nire-review nyo hanggang ngayon hindi pa rin tapos. Tapos sasabihin nyo, mali kami. Kayo naman tong nadi-delay pala. Walang hiya talaga, sabi ko nga eh. Diin na diin talaga rito si Binay. Sabi siguro niya, puta, ba't pa ako nagpunta rito? Alam mo, Nancy Binay, nagkamali ka kasi ng dinibate. Unang-una sa lahat, putang ina yung dinidibate mo, abogado. Ikaw, hindi ko alam kung ano ka. Pero puta ina, magaling na abogado tong dinidibate mo. Tsaka puta si Bongbong Marcos nga, ginawang basahan nito. Ikaw, hindi ka pa ginagawang basahan, mukha ka ng basahan. My goodness. O napansin nyo, si Bongbong Marcos ginawang basahan nito sa debate ng vice presidential race. Pucha, ikaw pa kaya, kayo pa kaya na pamilya na meron din kayong kaso ng korupsyon? Anak ng tinapay, hindi ka pa ginagawang basahan, mukha ka ng basahan kay Cayetano, sa totoo lang. Ako, baka hindi ako umabot katulad ni Senator Enrile na 100 taon. Kung ako ay nagpatuloy ng building, talagang pipilitin natin matapos. Paano So, ka matatapos kung yung phase 3 mo, 1 taon na sa'yo at sinasabi mo ngayon? Puta ina, yan ang sinasabi ko. Gusto mong matapos, 1.5 taon, nire-review mo pa rin. 6 na taon ka lang sa serbisyo. 1.5 taon, inubos mo na sa pagre-review. Walang hiya, Nancy Binay. Huling-huli ka sa act dito, hindi ka nagtatrabaho. Mas inuuna mo pa yung ibang bagay kaysa rito sa trabaho mo. Tapos ngayon magre-reklamo ka. Ikaw naman pala nagpapatagal nito, Nancy Binay. Ano ba ginagawa mo sa buhay mo? Close kasi kayo mga politika eh. Hindi yan yung numbers kasi hindi mo pa nare-review. March 20, 2023, it's already July 3, 2024, Senator. 15 months na sa mesa mo. Then you have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. O, Mr. Aguinaldo, sabi niyo po kanina, sana madesisyonan namin kasi baka ma-delay. 15 buwan pala nasa mesa ni Senator Nancy. Oh. Of course not, Mr. Chairman. Hindi, kakaamin mo lang ngayon eh. Sabi mo, wala pa yan, nire-review mo pa.
Gaano katagal ba reviewin? Tangina, of course not. Nahuli ka na nga eh. Sinabi na nga sa'yo. March pa na sa'yo. Inabot na ng 1 taon mahigit. Sinabi mo na nga na under review eh. Tapos ngayon, of course not. Sinungaling ka kasi eh. Yan ang problema sa'yo. Pag nagsisinungaling ka, kahit anong tago mo, mabibisto at mabibisto ka. Napakaraming ipiniresinta rito ni Cayetano na katarantaduhan mo. Unang-una, 600 million para sa landscaping. Utangina, baka ikaw yung itanim dyan, mukha ka pa namang puno. Hayop na yun, mukha ka pa namang ugat. Baka itanim ka dyan, dumami kayo pag namunga yan. Yan ang problema. O tapos ngayon, lumabas, ikaw pala nag-delay. Kaya naman pala hindi natatapos tong putang inang building na ito dahil putya, hindi ko alam kung gaano kadilim dyan sa opisina mo at hindi mo ma-review ng maayos yung mantakin mo 1 taon mahigit, nire-review nyo pa din. Walang hiya. Wala kayong nagagawang trabaho kapag kaganyan. Reviewin ang 600 million sa landscaping. Ito, 875 million sa security cams. Baka buong Metro Manila na yan eh. Ang ina, 870 million para sa security camera. Ang ina, nakikita nyo ba tong nakikita nyo ba tong gravity na itong katarantaduhan na punyetang project na ito? Imagine 600 million para sa landscape na putya, hindi ko alam kung ito ba si Nancy Binay nagpapatayo ng subdivision ng mga nuno sa punso para tiran nila dahil mukha silang mga duwending itim. Ngayon naman CCTV camera sa buong Senado, 800 million worth na CCTV. Putang ina, hayop na building na ito. Ano itong building nyo? Putaragis Alcatraz? Ina, no? Sobra talaga, no? Putya, 600 million sa landscape, tapos 870 million worth na CCTV camera. Ina, anong camera ilalagay niyo dyan? Puro GoPro na Hero 12? Ina, ibang klase itong mga senador talaga natin, no? Puta, ina, ibang klase talaga itong mga, natin, itong mga, ay nako, kaya hindi umuunlad talaga Pilipinas dahil putang ina mga satanas Alam mo, pasensya, bumura na naman ako. Pero sabi ko, ay mas iwasan ko na magmura. Pero pag ganito mga balita naman, di ka ba naman mapapamura niyan? Taina yan. 870 million worth na camera. Puta, baka pati sa Inidoro, ilalim ng Inidoro, pati mga tumbong nyo, meron ng CCTV footage yan, ha? Grabe naman yung CCTV. Pati, alam mo ba magkano CCTV sa Shopee? Puta, 200 pesos, may CCTV ka na. Nakikita mo pa, tas nagsasalita pa kahit saang lupalop ng mundo. Kaya mong bisitahin na gano'n. Tapos kausapin mo, "Hoy, pakisara yung pinto, nakabukas." Di ba? Akin ang mura na ng CCTV ngayon. 870 million? Ilang milyong CCTV ipapalagay nyo dyan sa putang inang Senate building na yan? Taragis yan. 1.3, naka-online cloud na yun. Sabi nga ni Garski, sabi ko nga 300, may CCTV na eh. Yang ang 1.3 mo, mamahalin pa yan, Garski. Maganda pa yan. Ayan, naka-cloud na yun. Ibig sabihin, ano na yun, ang storage nun, putragis yan, hindi na kailangan ng mga hard drive yan. Oo, kumbaga cloud computing na yan, hindi ba? Ano yan, bahay ni Kuya? Mas marami pa, kariton, liver stick, ang putang bahay ni Kuya, parang ilan lang ang camera eh. Pero ito siguro, pati yata dun sa Inidoro, doon sa yung nilalaglagan mismo ng EBAC, baka merong CCTV camera. Baka pati doon sa urinal para yung itlog mo makita mo kung lawlaw na ba o hindi pa, di ba? Pati loob ng cabinet. Oo, malamang pati yung pati yung mga ilalim ng lamesa nila siguro baka may CCTV camera, no? Putang ina, matindi. Tapos may nakapaligid pa daw na drone, sabi ni Efren, pero putya, sobra talaga to. Di ba? 600 million worth na 600 million worth na hinayupak na hinayupak na landscape. Sabi ko nga sa inyo, magpapatayo ng subdivision ng mga nuno sa punso ito si Nancy Binay sa laki nitong sobra-sobra to.
Kung nagbigay ka ng briefing paper sa akin, pag take over, at iba yung binigay ng SCT, di kinausap kita, eto binigay ng SCT. May narinig ka ba hanggang sa akin ngayon? Nagpapa-interview ba ako? Ikaw yung araw-araw Ito, tingnan natin. Building construction, civil works, architectural, electrical and lighting, facade, landscaping. Ayan, landscaping, 663 million to 200,000. Putang ina, ganyan ha. Tapos yung specialty works, security systems with cyber, 875 ha. Oo, with cyber security pa daw yan. Broadcasting systems, 577 billion. IT systems, 766 billion. Safety and building management, 294 billion. Ay, billion ba to? Million pala. Puta lagi siya, sorry. 875 million, 577 million, 766 million, 294 million. Furniture and fixtures, 381 million. Management and consultancies, putragis yan, 75 million. Hayop. Ganyang katindi itong putang inang building na to. Palagay ko itong building na to, putya, baka lumilipad to. Baka pwede to maging spaceship balang araw. Pa-interview, di ba? So anong issue? Ang issue kasi, Mr. Chairman, Ang issue yan. Tapos usapan pinakita natin, namin. this is just an Hindi mo estimate yan na pinapapirmahan sa akin na galing sa'yo. Na isang taon na nasa mesa mo. So, Hindi pa issue yan. Siguro balikan natin yung DPWH. Nasa proseso pa tayo na hinihimay natin to. Na in fact, ang target, EMA Award na to within, ano bang target natin? So, kung labing Hindi mo alam, Nancy Binay, kung kailan ang target na ma-award to sa kanila. Tapos nagmamagaling ka dyan, hinayupak ka. 5 buwan mo hindi hinimay, kailan mo hihimayin? 15 buwan mo hindi hinimay eh. March 20 yan, 2023, sinubmit sa'yo. Nasa akin na. Alam Mr. nyo, Chairman, hinihimay namin to isa-isa. In fact, well, kaya kami project manager. Inaabot kami ng 9 a.m. hanggang 9 ng gabi. So bakit nyo Putang ina, 9 a.m. hanggang 9 ng gabi. Puta, madilim na yun. Umaga pa lang, madilim ka na, Nancy Binay. Walang hiya. So ngayon, kasalanan pa namin na inaabot kayo ng madaling araw. Mantakin mo ha. 9 a.m. to 9 p.m., 12 hours na kayo nagtatrabaho, wala kayong nagawa sa loob ng 15 months. Tangina, Nancy Binay, huwag ka nang magsenador. Wala kang silbi dyan. nyo nga hindi nahimay ng 15 buwan? Ito yung sulat na sa akin, no? March 2020, tapos tinatanong kita ngayon, wala kang masagot sa himay. Oh. Hinihimay Nandito namin tayo isa-isa, para Mr. ma-review namin. Chairman. Hinihimay mo, puta, ano ba kasi hinihimay mo? Malunggay. Kung hihimay mo yung malunggay, matagal talaga yung kung isa-isang dahon mo tatanggalin. Tayo na kailangan may technique ng paghihimay noon. At saka, sa totoo lang, Binay, putang ina, kung gusto mo talagang tapusin yan, nang hindi nyo tinitingnan yung may bubulsa ninyo. Ito ano lang to, opinion ko lang to ha. Kung gusto mo talagang tapusin to ng patas, tangina, mabilis to. 15 months. Alam mo ba, Nancy Binay, na nakapagtayo ang China ng isang skyscraper, mas malaki pa sa hayop na Senate building ninyo, nakapagtayo sila ng 19 days lang na skyscraper. Naku po, sa totoo lang, Nancy Binay, putay na wala kang lusot dito. And ang trabaho ko mag-review. Mr. Chairman, So kung gusto niyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mo pag-debate, doon tayo sa labas. Sayang oras ng Senado. because, Mr. Chairman, hindi pa to naka-quantify ng DPWH eh. Nasa Hindi proseso pa. quantify. Sila nag-submit nito eh. Hindi May pa Paano walang quantity? Eh, sinabi na nga sa'yo. It's an Na kapag estimate. ka binid, it is pag binid to, sabi sa'yo, it's 8.5B. I-negotiate mo, it's 7.2B. Binigay sa'yo to, Siguro, Mr. 15 Chairman, months. natin yung DPWH with what's the difference between the budget estimate and yung nagka-quantify na tayo ng materyales. And at the moment, nasa na tayo dun sa proseso. The review pa rin po. So, So, di ba? Hindi, siguro, Ako state tayo for na. the record, what's the difference Tayo between
Nancy B, budgetary wala na, cost huli ka na, Nancy B na eh. Puta, tinanong mo, nasa na tayo ngayon? Puta, nandun pa din, review. So, after 15 months, putang ina, hanggang ngayon, nagre-review pa din kayo. So, paano na? Kaya nga sinasabi nito ni Chis Escudero, pinatatagal nyo talaga ng pinatatagal yan para lumaki yung budget allocated para dyan. Dahil alam naman natin ang trabaho ninyo, lalong-lalo na kapag may mga ganitong project. Pag may project, ibig sabihin may kita. Yun lang yun. estimate with a detailed cost estimate. Ma'am, nililito mo tao kasi dun sa memo sa'yo nakalagay, i-negotiate nyo na at 7.2B. Ayan, Oy, nandyan. Of course not. Nandito sa dokumento sa Mr. inyo. Chairman, 15 months na sa'yo. Mr. Chairman, it's not true. In fact, ang instruction ko is for public bidding because marami na Which you didn't do sa 2.375 billion, di ba? may may explanation din yan, Yes, Mr. which is my Chairman. explanation din sa 7.3B. Kaya ako sila tinatanong at kailangan kita tinatanong. But the 7 Pero point, tinatanggi mo kahit na 15 months na sa mesa mo, tapos kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So ang point, Senator Binay, do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start, ginugulo mo pati yung credibility ng aming review Di ba? Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ang building na to. At Paano nga hindi sa- matatapos 15 buwan yung hindi phase 2 siya sa mesa mo, magiging- wala kang ginawa. O, paano matatapos? Puta ina yan. 15 months sa sa 15 months sa opisina mo, gusto mong tapusin. 15 months wala ang nagawa. Tapos ngayon, gusto mong maniwala kami na gusto mong tapusin. Pucha, alam ba sa 15 buwan, alam mo ba na yung bata, actually, pag binuntis mo nga yung babae, 9 months, tao na yan Tangina yan, 9 months, iniluwal mo na yan Sa pang 15 buwan, puchik, parang lumalabas, na yun, 3 months na yung bata, nakakadilat na yun, dinig na yun, o nagre-react na nga yun So, alam mo, masyado nang mahaba yung 15 months, Nancy Binay, sa totoo lang. Tangina, wala ang lusot talaga dito. Ikaw meron na nagsabi ngayon, hindi ko alam yon. Ngayon ko lang nalaman na 15 buwan to na sa mesa mo, wala kang ginawa. may ginagawa tayo, Mr. Chairman. Ano nga ginawa mo? 15 buwan De, unang-una, Hanap ko. Mr. Chairman, hindi ko trabaho mag-quantify. Trabaho ng DPWH mag-quantify. Sinabit na nga sa iyo ng Oh, DPWH. yun na nga Sinabit na sa'yo ng DPWH. Na-quantify na ng DPWH. Ang gagawin mo, nire-review mo. Tapos nagdagdag ka ng 600 million para sa landscaping. Nagdagdag ka ng 800 million para sa CCTV camera. Tangina, pinatatagal mo yan sa'yo kasi gusto nyo pang magdagdag ng putaragis na yan kung ano pang mga bagay-bagay para mas lumaki yan. At hindi natin alam yung Makati building, ang contractor ay parehas na contractor netong Senate Senate building na ito na ginagawa. So, kayo nang bahalang mag-connect the dots. Merong corruption between this company and yung pamilya niya. Kaya nga, na-convict yung kapatid niya na si Junjun Binay. Tapos, eto sa Senado, eto naman, DPWH. Siyempre, project ng DPWH na yan. Tapos, ipa-funnel ng DPWH dun sa contractor. So, ngayon naman, si Binay din, dinidelay. Di umano, according to Cayetano, 15 months. Hindi niya natapos ito. Tapos padagdag. So, kayo na bahalang humusga kung anong ibig sabihin nito. H, yung amount. Hinahanap ko yung sulat. Can you help me, Raf? Nasaan yung sulat dito? Saan nila? Ayan ang linaw-linaw ng sulat, ma'am. Tao na humusga. Ayan. Kayo sa media. Yes, Tony, maraming salamat sa iyo, Tony Bacaser, Mabuhay ka. God bless you. Marami kayong tanong sa akin. Ayan. Honorable Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay, March 20, 2023, forwarded for your information reference WTC package above project 7.359 billion, which was on the memo I gave Senator Escudero. Ayan, based on the persistent approved RDAED. So, ma'am, yung sinasabi mong wala siyang basis, based na siya sa RDAED, and approved DAED plans and covers remaining WTC of the NSB
P, except electronics auxiliary work. Costing is based on similar items in phase 1 and 2. Siguro, Mr. Chairman, tanungin, natin. Sandali lang. Let me finish kasi importante to eh. Ano nakalagay dyan? The estimated cost was based on the costing of existing contracts on the assumption it will be awarded through another negotiated contract with the same contractor similar to the successful negotiation of phase 2 contract with the presumption that all conditions and ganyan. Conversely, kung ibibid mo 8.54, ang nag-submit sa iyo to si Sir Assistant Secretary Molano. Sir Efren Cruz, maraming salamat po sa iyong pagpapaliwanag sa ating madilim na chat box kasi alam niyo naman si Binay yung pinag-uusapan natin. Apakadilim ni Binay, ang dilim-dilim ko pa. Mabuti na lang si Efren Cruz pinaliwanag itong ating chat box. Diyos ko po, sabi ko nga huling-huli na sa akto si Binay pero nagdi-deny pa. Katunog ng pangalan niya Binay Deny. So yun ang magandang pangalan. Nancy, Deny, Binay, Deny. So ito na, huling-huli sa akto, ipinasa sa kanya, may date, 7.359 billion. Ayan. Kayo na ang humusga. Nag-retire siya, hinire mo. For 1 month. So kung wala kang bilib sa kanya, For 1 month, hinire mo pa din, Nancy Binay. Kaya 1 linggo, 2 araw, 1 araw, hinire mo pa din. Sabi nga ni Cayetano, kung wala kang bilib sa tao, unang-una sana hindi mo hinire, or kung wala kang bilib sa tao, sana yung tao na hinire mo ng 1 buwan kamo, sana chinek mo yung trabaho niya. at hinire mo, nire-recommend nga niya na i-negotiate mo, yan ang amount. So ba't ka galit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? 15 buwan na sa mesa mo, hindi mo pala Wait, ni-review. Mr. Chairman, hindi ako nagagalit dyan sa amount na yan. Kanina ka Imelda. Yes, Imelda said, maraming salamat sa iyong pagpapaliwanag sa ating chat box. At syempre si Michelle Mangarin, thank you very much din sa iyo. Huling-huli ka pero hindi ka kulong. Ikaw pa ba naman? Hindi ka pwedeng makulong kahit mahuli ka. Okay lang yan. Happy seeing Banateros Brothers dito sa Hong Kong. Nako, thank you very much, Imelda said. Mabuhay ka ha. Salamat po sa inyong suporta at sa inyong tiwala. Mabuhay kayo. Diretso natin to. nakapagalit na galit patapos na kami. Hindi ko nga maintindihan ba anong issue sa iyo sa 23B. Di ibigay mo sa akin kung ano yung ibang amount, i-release ko sa media na yun yung amount. Yan yung amount na binigay sa akin ng staff mo Kasi di ba ang pinag-uusapan ngayon is magkano ba yung cost of construction of the building? Hindi, ang pinag-uusapan total cost ng buong building. Wala namang bumibili ng bahay na hinahati-hati yung cost. Diba? Hindi, Pagka ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo doon sa broker o all in all, pati taxes magkano. Hindi, pero So, Mr. in the Chairman, end, pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mong refrigerator tsaka Anak ng tinapay, normal naman yun. Pag nagpagawa ka ng bahay, hindi kasama yung ref tsaka TV. Pero pinag-uusapan dito ng si Binay, bumibili ka ng bahay. Pag bumili ka ng bahay, kasama talaga lupa ron. Di ba? Pwede ba yun na bumili ka ng bahay na yung bahay lang bibili mo yung lupa, hindi mo bibilin? Di ba? Siyempre kukunin mo yung total ng si Binay. Bibili ako ng sasakyan. Putang ina, hindi kasama gulong. Pwede ba yun? O kaya, pabili ng sasakyan. Puta yung sasakyan lang yung katawan. Iba presyo niyan. Pwede bang ganun? Hindi napakamalinong analogy mo na bibili ka ng bahay, pati frigidaire kasama. Pwede rin naman. Pero yun na nga, hihingin ko yung total. Magkano ba yung total? At yes, pwede akong bumili ng bahay na walang refrigerator or may bibili na akong bahay, property, kung may gamit man yan, yes, pwede kong hindi bilhin yung gamit niyan ng si Binay. Ang layo naman ng analogy mo. Halatang walang laman TV as cost of the building. Di wala kang refrigerator, wala ka rin TV. Saka hindi mo Oh. sa computation ng DPWH, hindi yun bahagi. Tama po ba? Hindi naman Bahagi refrigerator at TV to, ma'am. For example, cybersecurity, bahagi ba ng... Ma'am, ano ba intention mo sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun.
Ang dami mo nang inimbento sa media kung saan mo na Wala dinala mo yung akong issue. invento. Kwento ka, naka-10 interview ka. Baka naman ito yung Makati Taguig. Hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo. Lahat sila pare-pareho question, eksakto pa. Di halatang ikaw nagbigay ng question. Ano namang kilalaman? Ano namang kilalaman ng Taguig? Taguig? Ako magbibigay ng Ano- question sa media. So, napakagaling. Mr. Chairman. Baka gawain Sa- mo yung sampung- nagbibigay 10 ng radyo. tanong. So, ayan na. So, doon na siya. Dahil hindi na siya makasagot sa tanong ni Cayetano, ayan na. Magsisimula na siyang gumawa ng eksena na kesyo. Gawain mo, kesyo. Hindi naman sinabi yung pangalan mo, ba't ka nagre-react, di ba? Sabi ko nga sa inyo, mahirap kalaban ang babae sa totoo lang sa ganitong klase ng debatehan kasi magpapa-victim lang yan eh. Feeling niya, inaapi na siya ni Cayetano dito. So, ma'am, Excuse me. 10 interview, eksakto lahat ng question. Coincidence, ang galing mo naman. Siguro, Diba? Kagabi, kagabi, hindi sila radyo ang sinasabi ko. Ang point ko, ma'am, pwede bang stick to the issue tayo? Mr. Hindi, ma'am. Chairman. Walang nag-bring up dito ng ibang Ano issue. ba? Kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila sige, makapagpaliwanag ng pagpaliwanag natin. maayos. Mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Klaro yung issue, guguluhin yung issue. Hindi po ako nagugulo, Mr. Chairman. Sige, Sa pagpasok ko pala, linawin? gulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa'yo mamaya kung sino yung sumasaksak. Pero hindi ako. Ano kilalaman ko doon is sasabihin mo, Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi na ikaw, ha? paano mo Sabi ko nga sa inyo, sa panahon na to, si Robin Padilla, kumakain-kain lang yan, pero parang lumalabas nga si Robin Padilla pa yung nahiya sa kanilang dalawa eh. Kasi sinabi pa ni Robin Padilla dito na baka pwede, suspend na lang natin kasi puta, wala na nangyayari sa awayan ninyo eh. Kasi lumalabas lang dito na, meron lang kayo talagang mga personal na galit sa isa't isa. Si Nancy Binay, ginagamit yung issue ng Makati building noong hearing ni Cayetano. Si Cayetano naman, wala naman siyang ginawang inimbentong numero. Lahat naman ng numero na sinasabi niya is nandoon sa report. Hindi nga lang nakasulat yung eksaktong 23. But if you compute it, 23 yung total na lalabas. Dahil nga doon sa iba pang mga parameters na nila na ikinabit nila diyan sa building niyan. But at again, nag-start po yung budget ng building niya at 8 billion. At ngayon ay nasa 23 billion na siya with 660 million worth of landscape and 870 million worth of CCTV cameras and cybersecurity. Ang tinapay, sabi ko. Alam ninyo, mga bossing, sa sobrang dami nitong mga pera na to. Oo, sa totoo lang. Nako, precious James, maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka. Kay G. Gonzales, Boss Dada, hindi papopormahin ni Cayetano si Binay. G. Gonzales, si Cayetano, abogado yan. Magaling yan. Magaling na tao yan. Sa totoo lang, tahimik lang yan. It's because nasa kanila yung kapangyarihan, nasa kanila Migzubira yung kapangyarihan. But now, na si Jesus Escudero na yung nandiyo dyan, pwede na siyang magmatapang. Hindi ba? So again, maraming salamat kay G. Gonzales at kay Precious Gems. Maraming salamat sa inyong pagpapaliwanag sa napakadilim na ating chat box. Mabuhay kayo. Successful siya sa panggugulo which is true. Yun lang naman ang gustong gawin dito ni Nancy Binay. Guluhin ito at kunin yung simpatsya ng media, trial bell publicity na naman ang ginagawa na itong tulongis na ito. Tapos ang gusto niyo mangyari, babae siya, inaapi siya, Cayetano, tinatarget talaga siya dahil yung kapatid niya, mayor ng Makati, tapos yung asawa ni Cayetano, which is si Lani, yung yung Taguig, tapos alam naman natin na Makati at Taguig may awayan. Tapos malinaw naman na sinabi ni Nancy Binay sa interview niya sa media na
na parang si Cayetano is ibinalik lang ni Cayetano yung naramdaman niyang masakit noong mga panahon na binababoy daw sila sa Senado dahil doon sa overpriced na parking building ng Makati City Hall. Again, iiyak ka ron at malulungkot ka doon sa sinapit ng pamilya niyo doon, samantalang guilty yung kapatid mo doon. Korte nang nagdesisyon na guilty ang kapatid mo doon at ayaw na nga hindi na nga siya actually pwedeng mag-hold ng any position sa gobyerno kasi na guilty na nga siya sa sa bintang na yan. Kaya nga ikaw ang tatakbo ng mayor diyan sa Makati dahil tapos na term mo, tapos ang kapatid mo si Abby, siya naman yung papatakbuhin nyo ng Senado, hindi ba? So, meron po kayong history ng corruption. At si Cayetano ay meron ding history na hindi pinapalusot yung mga kurakot sa gobyerno. Kaya sorry na lang kayo, Nancy Binay, kasi yung iyong pa-iyak-iyak dyan, yung iyong pa-ina-inarte dyan, at yung pa-tantrums mo dyan, hindi ubrahay Cayetano yan. Again, ang pinuputok lang ng butsi dito ni Nancy Binay ay walang 23 billion. 21 lang daw. So umiiyak siya doon dahil yun ang statement ni Chis Escudero at yun din ang statement nito ni Alan Peter Cayetano. Ngayon, ang sabi ni Alan Peter Cayetano, okay, sige, mali itong 23. Ano ba talaga yung number? 21. Sigurado ka ba dyan? Kasi isa't kalahating taon na nakabinbin sa iyo to. So ayusin nyo yung numero dahil yung numero galing naman sa inyo. So anong kasalanan ko? Kung yung numero galing sa inyo, pinipresenta ko lang sa media. Now, kung mali yung presentasyon ko sa media dahil mali yung numero ninyo, di i-correct nyo ngayon na magkano talaga. Hindi naman niya masagot. Hindi ba? So, ibig sabihin to si Nancy Binay, nanggugulo lang talaga to. Gusto lang nito na ma-derail itong investigasyon na to dahil may tinatago ito, most likely. Kasi bakit mo gugulo? Siya na rin ang nagsabi, di ba? Kapag nagre-react ka doon sa statement ko na wala namang pangalan, kahit obvious naman na ikaw yun, hindi ka, ibig sabihin, totoo. So ngayon, ang akusasyon ng taong bayan sa iyo, na kaya inaabogado mo ito, kaya pumunta ka dyan at nanggulo, kasi baka yung mga pinatong-patong nyo dyan ng mga presyuhan, baka meron kayong malaking kinita dyan. Kaya ready na kayong mag-retire bilang senator. Ayun, nagtatanong lang po tayo, hindi natin sinasabi ito, di ba? So, again, napakahusay na itong debate na to at dito mo makikita kung ano talaga ang ugali ng mga Binay. Kaya siguro pagka may mga sumunod pang Binay na tumakbo or tatakbo dito sa gobyerno natin, ko po, baka pwede pagpahingahin nyo na. Doon na lang sila sa Makati, pwede naman sila siguro doon. Lahat sila tumakbo na lang doon, siksikan sila doon. O wag na sila siguro mamiminsala dito sa inquiry na to. Anong gusto mong linawin dyan? Ipasok natin sa record. Anong gusto mong linawin? Sa DPWH, based on their records, magkano ba yung amount sa kanila? Ito nga ma'am, pinapakita ko na sa iyo ma'am. Ayan, nasa mic kanila. 21. Is that 23 billion? It's 21.730. Kanina pa nga sinasabi ni Cayetano na 21.7, naging 23 dahil meron pang isang amount na hindi na isama, which is yung cost ng lupa. At ayan na nga, pag dinikit mo 23, wala sa papel yung eksaktong 23, pero pag kinompute mo yung dalawang item, lalabas dyan 23. Nakatokwa naman to si Binay. Parang ang kokote naman nito ni Binay, parang may kalyo na din eh. But is that 23 billion? If you add the land. But it's not 23 billion. Sino ba nagsabi sa kanila, nasabi ng DPWH 23 billion ang nasa DPWH? Siguro balikan natin yung mga transcripts ng mga interview nyo din. Ma'am, wala akong interview. Yung sinasabi na 23 billion. Ma'am, wala po akong interview. Tanungin mo po media, galit na sa akin yung mga yan. Tingnan mo si Selly, hindi ako nakapagbati ng birthday, hindi ko binubuksan yung... So, just to cut this video short, ito lang talaga ang ibig sabihin nito, mga bossing. Na itong mga Binay na ito, Diyos ko, palabas na lang kayo ng Senado, puros mga kalokohan ang pagagawin ninyo. Ay, nako. Well, buti sana kung wala kayong track record, kung wala kayong record ng pamilya ninyo, merong mga kaso ng corruption. Actually, meron pang kaso ng corruption sa nanay mo dati, yung hospital beds, di ba?
diyan sa Makati. But anyways, ano na 'yan, nasa taong bayan na 'yan, nasa korte na 'yang mga kaso na 'yan, kung may kaso pa 'yan or na-dismiss na or whatever. Pero ibig sabihin, dumating kayo dun sa punto na talagang nakilala kayong mga Binay bilang mga kurakong diyan sa Makati. At kapatunay nga is yung sinapit ng inyong kapatid na si Jojo Binay. Huwag niyong Junjun Binay pala ha. Huwag niyong i-deny yun kasi totoo yun. Kita mo si Junjun, di ba? Tsaka isa pa, ang gulo-gulo ng pamilya niyo. Nancy Binay, magkakaaway kayo pare-pareho. Magkaaway yang si Abby Binay at tsaka yung kapatid na si Junjun. Putang ina niyan, late-late na nga ng pamilya niyo, hindi niyo maayos yung problema pa kaya ng Senado, hindi ba? Ay, Diyos ko po. So anyways, ano na yan, bistado na si Nancy Binay dyan at muli natin narinig yung galing ni Cayetano. Maraming mga pagkakataon na hinahanap natin si Cayetano, bakit tahimik siya sa ganito, sa ganyan, hindi natin alam kung bakit. Kasi siguro pag nagkaroon tayo ng chance para interviewin siya, pwede natin siguro tanongin yan. Pero at least naririnig na natin ulit si Cayetano na nabibigyan ng highlight or namimidya na ulit, nakikita na natin kasi parang sinasabi niya na si Cayetano parang hindi nagtatrabaho. Ayan na, so nakikita nyo nagtatrabaho, nakikipagbangasan, maaaring nung panahon nung dating leadership sa Senado, hindi siya masyadong ini-expose. Kasi pag in-expose mo yun si Cayetano, talagang ganito mangyayari, mapapahiya kayo dyan So, ayun, Nancy Binay, sorry ka, pero dito sa sa debate na ito, sa inyong sagutan na ito, nagmukha kang tamad. Oo, nagmukha kang tamad, nagmukha kang dagdag ng mga dapat idadagdag sa project na yan para siguro kumita ng pera kung sino man ang kikita ng pera dyan. Tapos ito pa, konektado dati sa Makati building yung yung contractor na itong Senate building. So, ay, nako, ang gulo-gulo ninyo sa totoo lang. Napakaraming problema ng Pilipinas, dumagdag pa kayo. Napakarami na nga nating asikasuhin dito sa Pilipinas, dumagdag pa kayo. Sana man lang ang pinag-aawayan nyo. Kung ang pinag-aawayan nyo sana yung mga issue sa bayan natin na talagang may effect sa mga mamamayan natin. Ako po, sana malaki ang maitutulong nyo. But anyways, balikan lang natin itong mga bossing.